Since 2021 or 2022, gumagawa na ako ng videos dito sa YouTube. Pero mas sineryoso ko na siya pagpasok ng 2023 up until now. So sa ilang years na yun, kasama na yung mga amateur videos na ginawa ko noong 2021 and 2022, sobrang tambak na nung files. Sa mga nagko-content or kahit hindi sa mga nagko-content, yung mga madalas lang mag-shoot ng videos gamit yung phone nila, mag-shot ng pictures. Alam ko na maiintindihan nyo ako dun sa feeling na nawawala na ng storage pero ayaw mo pa rin mag-delete. Kasi gusto mo i-preserve yung memory and yung precious moment na nangyari before. And sa mga old videos kasi, dun kasi nangyayari yung build-up. Dun mo nga nakikita yung mga pagbabago ng mga things or yung growth. So napakabigat sa pakiramdam mag-delete ng files, ng videos, or ng pictures just to make some space for the new ones. Ang masakit na nangyari pa sa akin dyan before, nasira yung phone ko bago ko siya gawa ng backup. So yung videos and yung pictures kasama na rin dun sa nawala sa nasirang phone. And hindi ko na siya ma-retrieve kasi hindi na ma-power on. Hindi ko lang alam ngayon pero back then kapag ka nagpagawa ka sa electrician, madalas sinasabi nila na factory reset na talaga yan, mawawala na lahat nang nakasave dun sa loob ng phone. Nakaka-disappoint yung ganun and for me, hindi na worth it ipagawa kung ganun lang din. So, ang mangyayari dyan, mag-iisip ka ngayon ng paraan para mas-save yung mga videos and pictures na yun. Maraming ways actually. Pwede ka gumamit ng cloud drive, USB, but for me, yung pinaka naging effective sa lahat, yung paggamit ng HDD. Like, eto siya. WD na HDD. Meron na akong HDD before, pero yung Toshiba yung brand, naging matibay din naman siya, kaso nabagsak siya tapos ng ilang beses tapos nasira. Yun talaga disaster yun kasi nandun din yung mga videos ko nung nagbabarko pa ako, nung nagtatrabaho pa ako sa cruise ship. Tapos hindi na talaga siya na-retrieve kasi nga, kasalanan ko rin naman eh. Pero itong nakaraan, bago ako mag-shoot nung music recital for a whole day, itong nakaraang February 22nd na event, nag-invest na ako ulit sa ganito. Matagal ko nang gusto bumili ng ganito kaso medyo hindi lang pasok sa budget kasi inuuna ko yung mga camera equipment tsaka ibang dapat i-priority sa buhay. Pero ayun na nga, buti lang nakapag-invest na ako bago yung event kasi dito ko muna nilagay lahat ng videos na nandun sa laptop para mag-make way ng space dun sa mga videos na kailangan ko i-edit. Kahit hindi kayo freelance or content creator, I suggest na mag-invest kayo sa ganito. Legit na malaking bagay yung matutulong nito kasi maiiwasan nyo yung mabigat na feeling na magdi-delete ng files para magbigay ng space. Bago ako bumili nito, yung ginagawa ko lagi, yung cloud storage ng Google Drive. Napaka-hassle niya kasi 15 gigabytes lang yun. So, ang ginagawa ko, create ng bagong account. Mahigit 20 na yata yung account ko sa Google para lang magamit yung Google Drive nila na libre. Practical siya pakinggan pero sobrang hassle. Kasi kasama na dyan yung mag-upload ka ng videos, mabagal, 15 gigabytes lang. So, ang bilis maubos. So, kung gusto mo yung kakopy mo na lang lahat ng files tapos idadrag mo na lang para hindi mo na siya tignan pa isa-isa, medyo mahirap yung ganun kasi minsan may mga mapapasamang files na unnecessary na hindi mo naman kailangan i-save pa for storage. Kaso, makakadagdag siya ng space dun sa 15 gigabytes na yun. So, hassle. Siyempre, kasama na din na kailangan mo mag-take ng notes or i-save yung mga information ng mga account na yun para makalogin ka ulit. Basta, ang daming challenge. Kaya kung ako sa inyo, bumili na lang kayo ng ganito. Hindi lang photos and videos, kundi yung mga documents or any important files, pwede nyo ma-save dito. Yung WD na HDD, nabili ko siya sa Silicon Valley for around 3,500. Ilang terabyte ba to? Nakalimutan ko na kung ilang terabyte to. Teka. Hindi ko talaga sure kung ilang terabyte to. Basta, ang dami ng footage na sinave ko dito kasama yung mga videos na sinod ko noong 2025 tsaka yung etong recent recital na mga videos. Mga 1/4 pa lang nung space nito yung nako-consume. Tapos kung gusto mo rin mag-delete ng files dito, madali lang kasi makikita mo agad sa preview. Pagdating sa durability, okay din naman siya. Basta syempre, ingatan mo pa rin. Meron kasing mga sensitive na pin yan sa loob na kapag na-damage yun, wala na. Hindi mawawala na yung mga files. So, maging responsable na lang tayo dun sa part na yun. Sa mga gumagawa ng content and gusto nyo balikan yung mga footage, yung malaking matutulong talaga nito. Lalo na kung may mga inspirational videos or mga progression, kineme kayo na gusto gawin, pwede nyo balikan dito. Yung 3,500 na ginastos ko na yun, lifetime ko na yung magagamit. By the way, meron na siya kasamang storage kapag binili. Malambot yung lalagyanan na to para ina-absorb niya rin yung shock. Kasi nga, kailangan protektahan nyo nasa loob. Kapag gusto nyo mag-travel and gusto nyo maiwasan makorrupt yung files, lagay nyo agad dito. And isa pa doon, kapag binili nyo siya, meron ng kasamang cord. Base din sa experience ko tsaka sa mga reviews, ang madalas lang naman na unang masisira dyan, eto,
yung USB cord. Siguro sa sobrang katagalan na lang din ang gamit tsaka sa paglabas-pasok kung saan nyo man nilalagay sa laptop. Normal yun dahil sa wear and tear. Pero ang maganda kasi, replaceable naman to. Ang daming mabibiling cord online na compatible rin naman sa hard drive. Hindi ko pa natatry gawin na isaksak to directly sa phone gamit yung mga converter to Type-C. So hindi ko alam kung pwede yun para direct transfer na agad dito. Search ko na nga lang para mabigyan ko na kayo ng sagot. How to transfer files directly from phone or mobile to HDD. Okay, so transferring files directly from a phone to an external hard drive requires a USB on-the-go OTG. Okay, so OTG meron na ako nun. To connect the drive to your phone USB-C or micro USB port. Once connected, open your phone's file manager to copy files and paste them onto the external USB drive listed, allowing for fast direct transfer without a computer. So pwede pala siya. Posible naman pala. Base kay parang ChatGPT yun. I think sa panahon ngayon, posible na talaga yung ganun. Hindi lang talaga ako updated. Tsaka ignorante pa kasi ako sa mga ganyang bagay. Pero yun, at least pwede na. Rekta from phone. Ito, meron kayong mga makikita ang HDD online sa Lazada, sa Shopee. Data Blitz, pwede rin kayo umorder online. Hindi ko lang alam paano yung shipping fee or baka mas mahal doon. Pero yung challenge tsaka yung risk kasi dyan, ide-deliver lang yun sa'yo. So, hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan niya. Baka mamaya binato-bato ng rider yan. Kasi minsan nangyayari naman talaga yun. Tapos ang problema niyan, pagdating sa'yo, sira or hindi gumagana or sabihin natin meron ng damage before. Kaya pagdating dito sa HDD na to, hindi ko siya in-order online. Talagang pumunta ako sa physical store, doon ako bumili. Para alam ko na rekta na galing doon, tapos ayun na, yung warranty. Meron naman siyang 1 week for replacement. Hindi naman na kinailangan kasi okay naman. Yun lang naman kasing risk dito, yung bigla na lang siyang hindi gagana or hindi mababasa kasi nga sira na. Worth it talaga siya kaysa mag-store kayo ng files and videos sa phone nyo tapos unti-unti bumabagal. Mas maigi nang transfer nyo agad sa ganito kaysa maunang masira yung device nyo. Kahit siguro every 2 years kayo bumili ng ganito kasi depende naman sa inyo kung mapupuno nyo to agad eh. Pero ayun na, worth it talaga siya. And that's it for me guys. Thank you all for watching. Thank you for listening. See you again next time. Peace!